Panginoon, kayo po, Panginoon, ang aming maitaas. Kayo, Panginoon, ang aming masang Panginoon. Tuloy na makusok ako, Panginoon, sa bawat salita mo, Diyos, na aming maririnig. Ang Santo Espiritu niyo, Panginoon, ang mangunang mabay sa amin. Maging sa akin na sulok na ito, Panginoon, alisin po yung gawa ng away. Upang hindi ito magpagpwede rin, Panginoon, sa aming gawa. Patuloy nga po na bawat salita mo, Diyos, ay amin pong mapanghawakan upang anumang sitwasyon na amin pong maranasan, O Diyos, mapagtagumpayan po namin ito. Maraming salamat, O Diyos, sa mga pag-akot, Panginoon, ng mga pagpapala mo sa aming buhay. Kaya naman, O Diyos, sa bawat kaibigan namin, sa bawat tubig namin, O Diyos, na iabot na yung gabi, patuloy na maranasan po namin yung katutunan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Diyos. Mapagtagumpayan po namin ang gabi po, O Diyos. Mapagpala kami, Panginoon. Palakasin po kami, Panginoon, sa aming pananampalataya. Palalitin po kami, Panginoon, sa aming pananampalataya. Maraming salamat po, Diyos. Maraming salamat. Ito po ang aming samang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Yes, the Lord is faithful. And minsan pakakapalapakan natin yung Panginoon. Hindi nga po ako man yung mga napagdaanan natin o mga problema, sitwasyon na kinaharap natin. Naging hindi man okay sa atin yung nararamdaman natin o yung naging sitwasyon. Pero yung Panginoon, pinaranas niya na kapag nagkaroon tayo ng intimate na pangungusap sa Kanya, pag-usap tayo sa Kanya, yung galak, sabi nga ng galak ay darating na lang bigla. At dahil iba yung tuwa na nararamdaman natin sa piling ng ating Panginoon Diyos. Sa gabi po na to, yan sabi dyan, handog niya ay kapayapaan, kagalaan, kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Sino po ba dito yung maghabol na pagod? Ayan. O kaya may mga kapaguran, sabi nga may mga kapaguran daw na hindi na nadadala ng pagtulog. Yan, ibang kapaguran na siguro sa isip, pagod na tayo sa nararamdaman natin. Pero sa Panginoon, yan, kasabay ng ating pong pagpupuri sa Kanya. Sa gabi po na to, alam ko, i-restore ng Lord yung lakas na nawala sa atin. At patuloy lang tayo magbigay ng papuri sa Kanya. Sumabot tayo ng buong puso. Magbigay tayo ng pasalamat ng tunay. Ibig po natin yung song na makikita. May saya, may tuwa sa piling ko.
Salamat, Panginoon, pagkat sa mga oras na ito patuloy na pinanunubalan mo, Panginoon, ang aming mga lakas. Salamat, Lord, pagkat sa iyong presensya, aming pong nararanasan ang tunay na kapanatagan ng aming mga puso. Kaano man kagulo, Panginoon, kaano man kaingay, ikaw ang aming kapayapaan, Panginoon, ikaw ang aming kagalakan at kalakasan. Maraming salamat po, Panginoon. Tuminga, Panginoon Diyos, ano man ang aming sitwasyon, sa iyo palagi ang aming pagsamba at pagpili. Kahit maraman lamang, Panginoon, sa bawat araw ng buhay namin, pag-isip pa lang namin, Lord, sa umaga, ikaw naman, Panginoon, ang aming napapasalamatan at bibigyan na agad, Panginoon, ng pinakamataas na papurihan ng salamat. Hear our hearts, my God, aming pagsamba, ipag-uwi na alay sa inyo, Panginoon Diyos. Hindi mo ang aming mga tinig, sabay ng aming pagtaas ng aming mga kamay. Patuloy na magpapaliwanag sa iyong kalangkuhan. Hallelujah. Let us sing. Pagising sa umaga, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba,
Sa pag-aawit natin pag-isip. Pag-isip sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapit ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ang pag-usap mo. Ayaw kong makulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong makulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, nanging sandigan ko. Lakas ko ay nagkakaroon sa'yo. Sa pawinan at pagkulang, ayaw ko makulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko makulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, nanging sandigan ko. Lakas ko ay nagkakaroon sa'yo. Ayaw ko makulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko makulang ng
O Diyos, Ikaw ang Diyos ko. Buong daigdig kitang hinahanap. Uhaw na uhaw ako sa iyo. Nanghihina ako tulad ng tuyong lupa. Kaya nananabik akong ikaw ay makita. Tulingan mula sa Panginoon ang lakas na ating pong nararanasan sa gitna ng mga pagsubok. Ang Panginoon ang patuloy na nagbibigay buhay sa bawat isa. Direksyon sa kung paano pa tayo lalakad sa hinaharap patungo sa pangako niya sa bawat isa. Salamat, Lord, pagkat ang katapatan mo patuloy na nararanasan ng bawat isa. Hindi lang sa amin, Panginoon, kundi maging sa aming mga pamilya, maging sa bawat mga tao na nalakad sa labuhan namin sa bawat araw. Salamat, O Diyos, pagkat ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ay malayang dumadaloy, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Lord, pagkat ang katapatan mo, Panginoon, na panunumbaligin mo, Panginoon, ang lakas na nawala sa amin, O Diyos. Patuloy na amin itong nararanasan, pagkat ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, Panginoon. Kagalakan ay patuloy namin nararanasan, maging sa karunungan, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa katapatan mula sa iyo. Salamat, Lord, sa mga panahon na parang kala namin wala na, Panginoon, pero binigyan mo ng solusyon. Salamat, Lord, sa mga patuloy na pagtutuwid ng direksyon, Panginoon, na aming pong tinatahak. Salamat, Lord, pagkat ikaw ang patuloy na nagiging ilaw, Panginoon, at lakas sa bawat isa. Tunay ang ikaw ay makapangyarihan. Ikaw pa rin ang Diyos na patuloy na nagbibigay kasaganahan, nagbibigay pag-asa sa bawat isa. Kaya sa gabi na ito, Panginoon, alam po namin na inihanda mo na yung bawat isa sa pagtanggap ng iyong mga salita. Ang kapangyarihan mo ay patuloy namin mararanasan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito patuloy ay tinataas namin, Panginoon Diyos, sa iyong makapangyarihang pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Yes, Lord. Kaya nga sarap na magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Ganun po. Yan, sa gabi po na ito, yan, po tayo sa ating pag-aaral ng kanyang pong banal na salita. Hanggang po sa 2 Timoteo, chapter 2, verse 1. Yan, 2 Timoteo, chapter 2, verse 1. Yan, ating pong pag-aaralan is makikita po natin kung sa aklat po ng 2 Timoteo chapter 2 verse 1. Yan, babasahin po. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Yan, sa King James Version naman po, sabi po yan, kaya nga anak ko, magpakalakas ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. Yan. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na salita. Tayo po yung sumantaling manalangin. Humingi po tayo ng gabay sa ating pong Panginoon Diyos. Manaming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, tunay po, Panginoon, nagpupuri po ako. Salamat po kami sa iyong salita po ito ngayong gabi na aming pong pagpupulay-pulayan, pag-aaral po, Panginoon, tunay nga na gawin niyo po kung bawat isa po sa amin, na bukas ng aming po mga puso, aming pong maisipan upang yung mga salita po na ito ay magsilbing kalakasan po ito ng aming pong mga spiritual na buhay. Gamitin niyo lamang din po ako po, Panginoon, bilang daluyan ng mga banal na salita at sa nawa ma-inspire po kami sa aklat po na ito sa inyong mga salita po na ito mula po sa aklat po ng 2 Timoteo, Panginoon. At ikaw po siyang patuloy na bibigay po sa amin ng lakas katsagaan po, Panginoon, sa pagkikinig ng amin ng iyong mga banal na salita na ito po. Salamat po at kumaming sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan,
yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi po na ito ay pinamagatan po, Living in the Grace of God. Living in the Grace of God. Pamumuhay sa biyaya ng ating pong Panginoon. Yan. Sabi nga ay, susurin po natin o pag-aaralan po natin ngayong gabi po na ito yung isang mahalagang paalaala po na mula kay Apostol Pablo hanggang kay Timoteo. Yan. At maging, sabi nga yung maging malakas sa biyaya na nasa Panginoong Jesus. Yan. Ang panawagan po ito ay yung kasalita po na ito ay hindi lamang po para po ito kay Timoteo. Yan, kundi para po ito sa ating lahat. Amen po ba ron? Yan, para po ito sa ating lahat. Yan, pinapalalahanan tayo na sabi nga ay na tanging sa Diyos lamang tayo umasa o sa mga biyaya ng ating pong Panginoon tayo umasa at mamuhay ng mayroon pong kapangyarihan nito. Yan, kaya nga po yung pamumuhay daw po sa biyaya ng Diyos, ito po ay nakakahulugan ng pagkilala ng kanyang pabor na binibigay po sa bawat isa po sa atin. Hindi ba? Nung atin pong tanggapin, yung ating pong Panginoon, yun ang Panginoon sa ngayon tagapagligtas sa ating pong buhay. Ito po ay isang napakalaking biyaya. Yan. At sabi buong puso natin na tanggapin, yung pagkilala, ang kanyang pabor, yung kanyang pong lakas, at yung kanyang pong patnubay, at ito po ay kinakailangan magamit po natin sa ating pong araw-araw na buhay. Yan. Gamitin po natin yung mensahe po na ito para po matutunan po natin kung paano po natin lumos na maranasan ang mamuhay ng naaayon po sa biyaya ng ating pong Panginoon Diyos. Basahin ko lang po sa inyo yung sinasabi po doon sa aklat po ng Efeso, chapter 2, verse 8 and 9. Po ba sinasabi po doon, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Yan, hindi ito bunga ng inyong mga gawa at walang pagmamalaki ang sinuman. Yan, ano po ay sinasabi po o yung layunin po ng mensahe po na ito na hamon nga po doon sa 2 Timoteo chapter 2 verse 1. Yan, upang maunawaan daw po natin kung ano ibig sabihin ng maging malakas o maging matatag sa biyaya na nasa ating pong Panginoong Kristo. Yan, itong dalawa po, sabi nga, yung aalamin natin kung paano mamuhay ng isang buhay na nakalugan sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, layunin din po nito, ikatlo ay higayatin na umasa sa biyaya ng Diyos sa bawat aspeto ng ating pong buhay. Yan, po ba rin? Yan, pag-aaralan po natin yan, ngayon gabi po na ito. Ang sa mga oras po na ito. Kaya ako, ang unang puntos po natin dito, yung ang pag-unawa sa biyaya ng Diyos. Yan, understanding God's grace. Yan, kaya ako, po doon sa ating pong talata, kaya nga ako, magpakatatag ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. Yan, ang biyaya daw po na ito ng Diyos, ay ang sarili, ay ang hindi nararapat na pabor na natatanggap natin sa pamamagitan niya po ng ating pong Panginoon sa Kristo. Ito daw po ay isang regalo na nagpapalakas at nagpapanatili po sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, hinihikayat po dito ni Apostol Pablo sa Timoteo na hanapin yung kanyang lakas hindi sa kanyang sariling kakayahan. Hanapin yung kundi ito po ay matagpuan o maranasan ni Timoteo doon po sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Maging sa bawat isa po sa atin, yan. Sabi nga ay, hindi po natin dapat hanapin yung mga regalo po na ito o yung sinasabi po na ito sa atin ng 2 Timoteo na sabi nga ay dahil sa magandang loob, dahil sa biyaya ng ating pong Panginoong Kristo, dapat is tutunan natin na sa kabila po ng mga pagsubok o sa kabila po ng mga suliranin sa buhay ay umasa po tayo doon po sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po?
Kaya nga po, ang pamumuhay sa biyaya ng Diyos ay nangangulugan po ito ng pagkilala na hindi po natin magagawa ang lahat sa ating pong sarili. Kaya kailangan po natin, di po ba yung lakas na nagmumula sa ating pong Panginoong Diyos upang sa bawat nga po mga hamon ng buhay o sa bawat pagsubok na ating pong mga nararanasan, ito po ay ating pong mapagtagumpayan. Amen po ba rin? Dahil ito sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Yan. At yung dalawa, the importance of being in grace, being strong in grace. Yan. The importance of being strong in grace. Yung kahalagahan daw po ng pagiging malakas po tayo doon po sa biyaya na pinagkaloob po sa atin ng ating pong Panginoon. Yan. Ang biyaya na nagpapalakas sa atin ay ang makapagtitiis po tayo sa kahirapan o makapagtitiis po tayo sa mga pagsubok na ating pong nararanasan. Amen po? At sinasabi din po doon sa 2 Timoteo chapter 2 verse 3, tiisin mo ang mga katigasan gaya ng mabuting kawal ni Yesu Kristo. Yan, sabi nga may tingnan po natin King James kasi po ito yung binasa ko isa. Yan, dito po sa mabuting balita, sabi niya sa verse 3, makibahagi ka sa nasa hirap na tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Yan, ang biyaya nga daw po ng Diyos ay hindi nararapat na pabor na natatanggap po natin sa pamamagitan nga po ng ating pong Panginoong Kristo. Ito daw po isang regalo na nagpapalakas. Kaya, ang biyaya ng Diyos, ito po ay nagsasanay sa atin upang matiis ang mga paghihirap o yung mga pagsubok natin kung mga naranasan o yung mga hamon sa buhay. Kapag po tayo ay umasa sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos, makakakuha tayo ng lakas na magtiyaga sa mga anumang sitwasyon ng ating pong mga naranasan. Kaya nga po, na yung practical na hambang po dito na dapat po natin gawin na sa oras nga po ng mga pagsubok o sa oras ng mga kahirapan, tandaan po natin na manalangin. Yan, lagi lang po tayo dumulog sa ating pong Panginoon sa pamagitan po ng ating pong panalangin at hilingin natin sa Diyos ang kanyang biyaya na maalalay sa bawat isa po sa atin. Sa mga pagsubok po na ito, siya po ay patuloy na sumasama sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, at sa ating pong panalangin, yan, magtiwala at bibigay niya ang lakas na ating pong kailangan. Sa panahon na tayo po ay nanghihina, yan, umasa po tayo, nagbibigay po ito, na pagkakalob po ito ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang biyaya ay nagbibigay ng kalayaan mula sa kasalanan. Yan, tingnan din po natin yung sinasabi po doon sa aklat po ng Roma chapter 6 verse 14. Kapag kasalanan ay hindi nagtataglay ng kapangyarihan sa inyo, sapagkat kayo'y wala sa ilalim ng utusan, kundi nasa ilalim ng biyaya o ng grace. Yan. Kaya nga po, ang pamumuhay sa biyaya ng Diyos, ito daw po ay nangangahulugan na hindi po tayo alipin ng kasalanan. Ang biyaya ay nagpapalaya sa atin at nagbibigay daan sa atin na mamuhay sa katuwiran ni Kristo. Kaya nga po, sabi nga yung practical na hakbang po na dapat po natin gawin dito is yakapin po yung biyaya ng Diyos sa pamagitan nga daw po ng pagkalikod sa mga kasalanang gawin o yung mga ginagawa, yung kanakalang talikuran, hayaang baguhin yung kanyang biyaya, ng kanyang biyaya ang puso at gabayan ka upang mamuhay tayo po ng banal. Amen po ba ron? Yan. At yung ikatong puso ko dito, sabi nga, living in the grace of God daily. Living in the grace of God daily. Pamumuhay sa biyaya ng Diyos araw-araw. Yan. Kaya nga kailangan po, umaasa tayo po, sabi nga ay doon po sa lakas ng ating pong Panginoong Diyos o sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Ano po yung sinasabi? Tingnan po natin yung sinasabi po doon sa
sa aklat po ng Pilipos, chapter 4, verse 13. Yan, magagawa ko lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Yan, ang ibig sabihin, sabi nga, nang mabuhay sa biyaya ay umaasa sa lakas ng Diyos sa halip na sa sarili po nating lakas. Kaya nga po, ang kanyang biyaya, ito po ay nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na harapin ang bawat sitwasyon na may kumpiyansa at may kapayapaan. Yan, sabi nga ay talagang dapat na dahil nga po sa kapangyarihan na binibigay po sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po yung practical na hakbang na dapat po natin gawin dito, simulan yung bawat araw sa isang panalangin na humihiling sa Diyos na punuin tayo sa ating panalangin na kanyang biyaya at lakas para anumang dumating sa atin ang mga pagsubok, ito po ay atin pong napagtatagumpayan. Amen po? Sino po yung nananalangin dito? Amen. Di po ba? Yan, nakakaugalian natin, nakakasanayan po natin na tayo po ay nananalangin sa tuwing umaga o sa ating po meron po tayong mga oras na kanya-kanya po pagdulog sa ating po Panginoon sa pamamagitan nga din po ng pananalangin. At sa mga ganitong gawain, sa oras po ng tuwing araw po ng Miyerkules, tayo naman po ay sama-sama na dumudulog sa ating po Panginoon upang ipag-pray yung ating po mga prayer item o ipag-pray yung ating po mga personal na mga kahilingan sa ating po Panginoon Diyos. Yan. Kaya nga po, sabi nga simulan po natin ang ating po bawat araw sa pamamagitan niya po ng ating po pananalangin. At tayo po ay makakaranas ng kalakasan na nagmumula sa ating po Panginoon. Ano man nga daw po yung dumating sa ating po mga buhay, yung mga pagsubok, ito po ay ating po mga pagtatagumpayan. Yan, pagpapakita ng biyaya sa iba. At tinasabi ko po sa Colossus chapter 3 verse 13, pagtiisan ninyo ang isa't isa at pagpapatawad sa isa't isa kung paano pinatawad kayo ni Kristo, gayon din naman ang gawin ninyo. Sabi nga kung tayo po ay nabubuhay sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, tayo ay tinatawag na ibigay ang biyayang iyon sa iba. Yan po ba kung ano man po yung ating pong naranasan ng mga biyaya na nagmumula sa ating pong Panginoong Diyos, yan dapat po may bahagi din po natin dito sa ating pong kapwa. Dapat din daw po tayo magpatawad, magpakita po tayo ng habag, at maging matyaga po tayo tulad po ni Kristo na lagi po natin kasama. Amen po? Yan. Kaya yung practical na hakbang na dapat po natin gawin dito, yan, ugaliin lang po natin magpakita ng biyaya na ating pong naranasan sa iba sa pamamagitan nga daw po ng pagiging mabilis po natin na magpatawad at mabagal lang po tayo sa ating pong pagkagaling. Hayaan po natin na dumaloy yung biyaya ng Diyos sa atin upang patuloy na ipagpatunayan po natin sa Panginoon ay patuloy po natin itong maranasan. Kaya kapag yung tatlong sa buhay po rin paratiling nakatuon sa salita ng Diyos. Yan. Kaya sabi po doon sa aklat po ng Gawa 20 verse 32, at ngayon mga kapatid, pinagtatagubilin po kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo. Kaya nga po, ang salita daw po ng Diyos o yung Biblia ay ang pinagmumulan po ng biyaya na nagpapalakas po sa bawat isa po sa atin. Amen po? Sino pinakakaranas doon na kapag mayroon kang kabigatan o mayroon kang pagsubok, lingkuman na naranasan, yung uunahin natin yung pag-ubasa ng kanya po mga banal na salita, di po ba? Parang naigagay tayo ng ating Panginoon Diyos o ng Holy Spirit kung ano yung dapat po natin gawin. Amen po? Sabi nga ay huwag agad magpanik. Yan, huwag agad na isipin po natin, di ba? Kailangan po financial. Huwag po agad isipin yung kapatid na lalapitan mo o yung Mumbai na lalapitan mo. Yan, o yung tao na dapat mong lalapitan para matulunan ng iyong pangangailangan. Hindi, kami nga ay unahin po natin
yung tayo po ay sumagbuni sa ating pong Panginoong Diyos at tayo po ay magbasa ng kanyang pong mga banal na salita. Sabi nga ay gagayin po tayo o bibigyan po tayo ng kaliwanagan at tugunan ng mga salita ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po? Kaya nga po sabi nga, sa pamamagitan ng pagbabad po natin ang ating pong mga sarili sa banal na kasulatan, yan palagi natin naalala yung kanyang pagmamahal, mga pangako at patnubay na ibinibigay po sa bawat isa po sa atin. Amen po? Napakadami po mga pangako na ibinibigay po sa atin ng ating pong Panginoon na mababasa po natin yan po sa ating pong mga Biblia. Kaya nga po, yan, isang practical na hakbang na dapat po natin gawin. Yan, magaling magbasa at magkulay-kulay ng salita ng Diyos araw-araw. Yan, hayaan po natin ang gabayan ng kanyang mga salita o ng mga Biblia, ng biyaya, ang ating pong mga iniisip at yung ating pong mga ikinikilos. Yan, hayaan po natin na sa pagbabasa po natin ng Biblia, yan, matatagpuan po natin kung ano po yung nais po natin gawin o yung magiging solusyon sa ano po yung ating po mga iniisip o yung ating po mga inikilos. Purihin po yung Panginoon. At sa ating pagtatapos, sabi nga po, ang tagubilin ni Pablo kay Timoteo na maging malakas sa biyaya ng aking Kristo Jesus ay isang makapangyarihang paalaala po para po sa ating lahat. Kaya nga po, pamumuhay sa biyaya ng Diyos ay nakakahulugan po ito ng pag-asa sa kanyang lakas, yan paghahanap ng kalayaan mula sa kasalanan at pagpapaabot ng biyaya ng Diyos sa iba. Na ibabahagi po natin sa iba. Tayo po ay tinawag na mula sa kasalanan at nagpapaabot ng mga biyaya ng Diyos sa iba. Tayo po ay tinawag na manatili nakasalig sa salita at magtiwala sa kanyang provision araw-araw. Habang mabubuhay po tayo sa kanyang pong biyaya, yan, binibigyan tayo ng ating pong Panginoon ng kapangyarihan na harapin ang mga hamon ng buhay ng may pag-asa, kapayapaan at buong lakas. Amen po? Yan, kaya po sa ating pong para po sa ating pong application, yan, umasa sa lakas ng Diyos, sa mga sandali ng ating pong kahinaan, yan, bumalik sa Diyos at hilingin ang kanyang biyaya upang bigyan ka ng kapangyarihan. Yan, at sabi nga, ayun ka lang po, humanap ng kalayaan mula sa kasalanan. Yakapin ang kalayaan binibigay ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtalikod sa makasalanang pag-uugali. At yung ikatlo, sabi nga, magpakita ng biyaya sa iba. Yan, magsanay ng pagpapatawad, pagtsitsaga at pakikiramay sa ating pong kapwa. At yung pang-apat po, manatiling nakatuon sa salita ng Diyos, basahin at pagnilay-nilayan ng regular, yung kasulatan o yung Biblia upang mapuspos ka ng biyaya na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. Amen po? Yan, purihin po yung Panginoon sa isang mensahe ng pamumuhay para po sa pananatili po natin sa biyaya ng ating pong Panginoon Diyos. Yan, purihin po yung Panginoon. Amen. And salamat po sa Moira Pastor sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Nawa tayo lahat ay nakatanggap ng pagpapala at biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. Amen. Yan. Nakalaman po tayo sa ating pong panalangin. Kaya ito po basahin ko sa inyong harapan ang Filipos 1, chapter 1, verse 4. Sabi rito, ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Amen. Ito po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Maging isang kagalakan ang bawat isa sa atin, ang mga panalangin sa ang magpanalanginan sa isa't isa. Mapabata man o matanda, tunay na ang lahat ng ito ay kalibig-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Tulad ni Pablo, na ginamit ng Diyos, nasa pamamagitan ng pananalangin, napatunayan niya ang luwaga
kapangyarihan ng Diyos na palaging may kasagutan ang bawat paglapit sa Kanya. Amen po. Yan, tayo po lahat ay mag-partner po. Tigda-dalawa po. Sa Genesis 27 na ang sayo ay Genesis 27:29 ang sayo ay magpala, ang siyang pagpapalain. At ang sayo sumpa ay susumpain. So doon po tayo sa pagpapala. Amen po. Na lahat po tayo, bawat isa ay magpala sa bansang Israel para makagsip po tayo ng bawat pagpapala mula sa ating Panginoon Diyos. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise the Panginoon. Napasalan na kapangyarihan sa lahat. Kami po Panginoon Diyos, sama-sama magkakapatiran Panginoon na patuloy na inanalapit sa iyong bansang Israel. Patuloy na kapayapaan at siyang malayang lumaganap sa kanilang bansa. Bansa na kung saan hindi pinili. Bansa na kung saan ang mga kapangyarihan ng siyang malayang bumili sa kanilang mga buhay. Bansa na kung saan mga pinili mo Panginoon, ng mga lingkod mo Panginoon Diyos ay kanila po naranasan. Bansa na kung saan ay patuloy kang naghalim sa kanilang mga buhay. Na kung saan nagpahanggang ngayon, over mo sila ng proteksyon. Maranasan po nila ang pangunguna sa kanilang mga buhay. Mga salita mo siya nalayang lumaganap sa kanila. Sa bawat namumuno Panginoon ng karunungan na namumula sa iyo kanilang maging taglay. Provide mo Lord, lahat ng kanilang mga pangangailangan din sa kanilang isip at inaasahan. Bigyan din sila ng matatalining tagapayo na may banal na pagkatapos sa iyo Panginoon Diyos. Maranasan po nila ang pagkilo sa mga kapangyarihan. Ang iyong proteksyon, ang pag-provide mo sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ang iyong magalingan Panginoon Diyos. Tunay na ang kasaganaan ay malayang umilos sa kanilang bansa Panginoon Diyos. At tunay na namang puri ng gawa ng kaaway na nagnanais na sila ay sakupin sa pangalan ni Jesus. Wala po itong karapatan sa kanila pong mga buhay. At tunay na ang tagumpay ay kanila pong maging taglay sa pamamagitan ng mga kapangyarihan, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bansang Israel. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa isang pribilehyo, Panginoon, na kami po ay malayang nakalalapit sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, na ngayon pa lang pinagtagumpay niyo na ang lahat ng aming inilapit sa iyo, lahat ng aming idinulog, lahat ng aming idinalangin, Panginoon Diyos, pinagtagumpay mo na. May ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa. Kaya naman po, Lord, pinagpapasalamat na po namin ang lahat sapagkat tinanggap na namin ang lahat ng ito, Panginoon Diyos. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito maging sa amin po mga pagkakaloob, pinagpala niyo ng bawat mga kamay, lahat ng mga pinagpunan nito, Panginoon Diyos, patuloy na pag-umapawin niyo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa mga material na bagay, sa mga financial na bagay, Panginoon, at higit sa lahat sa mga bagay ng kagalingan, sa mga hindi nakikita, Panginoon Diyos, sa mga himala, Panginoon, patuloy na iparanas mo sa buhay ng bawat isa. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay pinagpapasalamat na po namin sa natatanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Tayo po yung pangungkas po sa ating pananalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po Panginoon, maraming salamat sa iyong patnubay sa bawat isa po sa amin. Ako kami po ay nagpupuri, sumasamba, nakikinig ng mga banal na salita. Salamat po Panginoon sa iyong presensya na patuloy niyo po aming naranasan po Panginoon sa oras na kami po ay bumulong sa inyo sa amin po mga pananalangin. Maraming salamat po Panginoon sa katulungan ng lahat ng aming po mga idinalangin, maging po man po kay aming po mga personal na prayer request, maging aming po mga prayer item po Panginoon Lord. Salamat sa pag-invite na tuloy ng pagkakaloob po Panginoon sa lahat ng aming po idinalangin na ito po Panginoon. Salamat din po Panginoon sa bawat isa. May dinakon po sa lugar po rin ng ligtas. Dalangin po natin na sa amin po pag-uwi at patuloy Lord na samahan niyo po yung bawat isa po sa amin. Makarating po kami sa aming puntahan ng ligtas at dadating po natin ang aming mga mahal sa buhay. Natin po yung galak sa kanilang pagpuso. Salamat po Panginoon at patuloy Lord na ang katagumpayan po Panginoon ng gabi po na ito, ng araw po na ito
ay patuloy po namin na ito ay aming pong maranasan. Salamat po at sa inyo po namin patuloy at pinagkakatiwala yung mga buhay niyo po ni Marlene sa kanyang pag-aarawan ngayon. Panginoon, patuloy lang na samahan niyo po siya. Ngayon po pagtatrabaho, kalakasan na yung physical na pangatawan, patuloy niyo yung paranas sa buhay ng aming kapatid po nito. Halika po siyang patuloy, magpala, magbiyan po papala po Panginoon ay pa sa kanya po inaasahan ay patuloy na po itong maranasan. Salamat din po Panginoon sa panibagong taon na iniligtad mo sa kanya pong buhay. Salamat po Panginoon. At patuloy Lord na angkin po namin talumpay ng gabi po na ito. Ikaw po siyang patuloy na sasama sa kahilingan sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Kaway tagayin ng bawat isa, yung mga biyaya at papapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po sa lahat